Good morning po, Sir Dungo. Kami po yung magpe-present for our final project that titled Hormona Care, a PCOS Health Monitoring and Lifestyle Tracking System. And I am Abril John Dondel, together with Milera Christine Andrea and Olidan Christian Angelo. First po, for introduction, a polycystic ovary syndrome or PCOS is isa po sa pinakakaraniwang na hormonal disorder na nararanasan po ng mga kababaihan sa productive age. And yung mga babaeng may PCOS po is madalas na nahihirapan sa pag-manage ng kanilang araw-araw na health routines tulad ng pag-inom ng gamot, pag-track ng menstrual cycle, lifestyle habits, at medical appointments. Dahil sa kakulangan ng dedicated PCOS focus tracking platform, nagiging mahirap po para sa kanila yung mag-organize at mag-monitor ng kanilang health-related information. For purpose of the study, since dahil nga po dito, ginawa po namin yung Hormona Care. Isa po siyang PCOS health monitoring at lifestyle tracking system na nagbibigay sa mga babaeng may PCOS po ng centralized at user-friendly platform para ma-monitor at ma-manage nila yung kanilang daily health routines. Kabilang rin po sa mga features namin yung medication tracking, cycle monitoring, lifestyle logging, appointment management, at wellness reminders. For cloud computing concepts, tatalakayin po natin yun ngayon kung ano po yung mga ginamit natin sa Hormona Care. First, what is cloud computing? Yung cloud computing nga is paghahatid ng computing services tulad po ng servers, databases at storage sa pamamagitan ng internet. Imbis na umasa lang po tayo sa local devices o servers, sa Hormona Care, ginamit po natin yung cloud computing upang i-deploy at ma-access yung system online. Ito din po is para magamit ng mga user yung application ng remotely sa pamamagitan ng internet. Next po is, what is AWS EC2? Yung AWS EC2 or Amazon Elastic Compute Cloud is isang cloud-based virtual server service na ibinibigay ng Amazon Web Services para mag-host at magpatakbo ng mga applications online. Ginamit rin po natin yung AWS EC2 para ma-host at patakbuhin yung Hormona Care web application. Kasama na yung Flask backend, API routes, at server processes. For advantages of cloud deployment naman is yung nagbibigay ng mga benepisyo tulad ng scalability, remote accessibility, reliability, reduced hardware maintenance, at online availability. Dahil po dito, nananatiling accessible online yung Hormona Care para sa mga user kahit saan at kahit kailan, basta may internet access. Sinusuportahan din po nito yung secure data management at system availability. For difference between local hosting and cloud hosting. Yung local hosting po is nagpapatakbo ng system sa isang personal o local server sa loob ng isang limited network. At the other hand, yung cloud hosting naman po is nagda-deploy ng system sa internet-based servers na accessible ng remotely. Sa development at testing phase ng Hormona Care, una namin pong ni-host is yung system ng local para sa debugging at feature testing. Pagkatapos ng development, yung system is na-deploy sa cloud gamit yung AWS EC2 upang magkaroon ng remote at online accessibility para sa mga user at administrators. First slide 9 po, papakita po yung EC2 demo. Same po sa system.
And ayun po, for conclusion, sa pag-develop at pag-deploy ng Hormona Care, nakaranas kami po ng mga hamon tulad ng layout changes pagkatapos ng deployment at paminsan-minsang server o deployment errors. Kinakailangan naming troubleshoot at mag-adjust ng system sa buong development process. Sa pamamagitan ng cloud services, natutunan namin kung paano mag-deploy at mag-manage ng web application online gamit yung cloud platforms tulad ng AWS EC2. Natutunan din po namin yung server configuration deployment at cloud-based system management. Then yung cloud computing naman is mahalaga sa IT industry dahil nagbibigay po siya ng scalability, accessibility, flexibility, at reliable online services. Kaya po siya essential sa modern system at application development. Yun lang po. Thank you so much po sa inyong pakikinig. So, good day. Ide-demo ko ngayon yung system namin na Hormona Care. So, before tayo magpatuloy sa demonstration, I will introduce first ko ano nga ba yung Hormona Care. So, ang Hormona Care is isang web-based health management system na ginagawa para makatulong sa women, especially sa may mga PCOS, na mamonitor yung kanilang health records in one system. So, sa demo, papakita ko namin kung paano ma-access ng user ang system and yung paggamit ng mga iba't ibang features nito. So, first sa deployment, dito makikita na deploy din yung system namin gamit yung AWS EC2 dito sa address bar. Sa address bar, makikita yung public link and ibig sabihin, hindi na siya naka-local host and online na siya and accessible through browser as long as may internet connection. So, ginamit namin yung EC2 as cloud server para ma-host yung system. Instead na sa laptop lang namin siya ma-access during testing. Ngayon, pwede na siya buksan gamit ang public URL. And dito sa screen, makikita yung login page ng Hormona Care. And that means na successfully running yung application sa cloud. So, during the deployment, ang user can access the system by opening the link. And then they can log in or register depending sa account. And this shows na available na yung online and hindi na limited sa local device lang. So, pag open ng system, ito makikita yung user login or registration page. Kung bagong user sa registration page, pwede siyang mag-register by entering basic information like full name, email, username, password, with security measures. And dito sa email, yung nilagay nating email is doon magsasend ng verification or OTP depende sa um, this this helps make sure na valid yung account ng user. So, for this demo, gagamit tayo ng existing account. So, ilalagay lang natin yung login credential. Then, after successfully login, mapupunta tayo sa main page ng system. So, ito yung overview. After login, dito tayo first mapupunta. So, ito yung main dashboard ng Hormona Care. And dito makikita ng user ang quick summary ng health information niya. Like, wellness status, cycle information, reminders, quick stats, and yung 7-day wellness trend. Itong 7-day wellness trend ay based sa recent log ng user, especially sa lifestyle and wellness inputs like sleep, water intake, stress level, activity, and other related records. And dito rin namin in-apply yung machine learning and it support ng system para makatulong sa pag-analyze ng wellness pattern ng user. So, in simple explanation, kinukuha ng system yung health inputs ng user from the past days din ginagamit ito para makabuo ng wellness assessments or trend. Kaya hindi lang siya basta display ng data, may analysis din na nangyari para mas makita ng user kung improving ba, stable, or kailangan attention ng wellness condition niya. So, parang ito yung homepage or control center ng systems. From here makikita
ng user and general status ng health records niya, and pwede siyang pumunta sa other modules like dito sa baba. Next is sa alert. Ang alert modules naman ay nagbibigay lang ng health alerts based sa mga input ng user sa iba't ibang features ng system. So for example, kinukuha ng system ang data from lifestyle, mood, cycle, or doctors, and other health-related logs. Kapag may nakita itong pattern or condition na kailangan ng attention, magpapakita to ng alert or reminder. So example, ito ay kapag mataas yung stress level. Ito, pinakita dito na mataas yung pattern ng stress niya. And so, ang alerts na ay hindi siya basta um, actual, hindi siya random. Ang base sila sa actual records na nilalagay ng user sa system, and this help user become more aware sa health habits or symptoms na kailangan nilang bantayan. So, next is sa medication. Sa medication tracker naman is pwede tayo mag-add ng medication, dosage, kung yung frequency, start, and notes, and enable reminders. Dito naman is push notification, magno-notif siya or magpa-pop up 2 minutes before yung time ng take ng meds niya. So, this feature is useful kasi um, para ma-maintain yung medication or supplements as part ng PCOS or health management. Next is the lifestyle. So, sa lifestyle naman dito, pwedeng mag-log and user daily habits like sleep hours, so, water intakes, food, exercise. So, for example, kung pwede nating ilagay kung ilang hours na tulog, ilang water intake, kung anong activity yung ginawa namin, and intensity, ganun din sa food. So, after submitting, mas save yung lifestyle record and magagamit ito sa dashboard and wellness analysis. So, dito naman sa baba is summary lang nung nilagay natin sa taas. Next naman is sa mood. Sa mood naman is allow user to record mood, stress level, and emotional wellness. So, kapag nag-submit ang user ng mood or mental health, na-store ito ng system and pwede itong gamitin para magbigay ng simple tips or insight. So, it is important din kasi ang hormonal care ay hindi lang focus sa physical health but also sa emotional and mental wellness ng user. So, yun. Kapag nag-input tayo dito, makikita natin yung 7-day mood and stress pattern sa graph. And nag-save na siya. So, next is sa cycle log. Ito naman sa cycle is maglalog ang user ng period date. Yan, kung anong flow, symptoms, also the notes. And yung notes is sensitive data, so gumamit tayo ng Fernet dyan para hindi mapakita sa database yung sensitive data na yan. So, after saving cycle log, ina-update ng system yung cycle information and pwede rin ipakita ang cycle phase or prediction based sa previous record ng user. So, helpful ito para ma-monitor ng user ang menstrual cycle kung may irregular cycle related sa PCO. So, based dito sa mga data na na-input ko, it appears na delayed yung period, and ayun, 76 days ago yung last na nag-input ako ng data dito. So, dito yung pag-edit, delete, and dito gumamit ng ng CRUD operations. So, sa doctors naman, sa doctors is ito ang appointment management part ng system, and dito pwede mag-schedule ang user ng medical appointment. Lalagay lang dito ang date, time, kung ano pangalan, doctor, specialty, location, and yun, set reminders din para mag-pop up siya 30 minutes before nung schedule. So, nakakatulong to organize check-ups and follow-ups and consultation kasi pwede tayo maglagay ng prescription. Ito. Sa Propel naman, um,
dito pwedeng i-view and update ng user ang personal and health-related information. Um, Important ito kasi ginagamit ng system ang profile detail para mas maging relevant ang health summary and insights. So kapag nag-save tayo ng information, automatic itong nag-i-store sa database and magagamit sa ibang part ng system. So ito yung summary. Pwede tayo mag-edit dito ng information natin. And next naman is the settings. Settings is pwede nating i-manage yung account natin and security settings niya. For example, pwede niyang i-update ang password niya, PIN, notification, preference, and other account-related options depending sa availability nitong system. So, sa settings dito, makikita or may papakita ang important security features ng Harmonicare. So, for example, may password update para mapalitan ng user account password niya kapag kailangan. So, pag mag-change tayo ng password, ito yung recommended yung paglalagay natin ng current password para mapalitan yung password. If forgot password naman, pwede tayong gumamit ng OTP na magsisend sa email natin. And ito yung kung anong preference natin, dark mode, light mode, general notification. Yun, sa general notification, magpa-pop up din yung mga alerts. And yun, kapag hindi ka nakapag-log within the day, magno-notif siya before 12 a.m. and para ma-remind yung user about dun sa mga hindi pa to summarize, na-demo ko naman yung mga na user can access your Harmonicare through public URL and yun, napakita rin natin yung mga main features ng system na nandito sa sidebar and I also explain yung mga paggamit namin ng machine learning, yung mga security measures and overall Harmonicare is centralized and accessible system that helps users monitor PCOS related health information and daily wellness records. Thank you. So for the EC2 demonstration ko is click natin sa launch instance. And then kung ano pong name na gusto sa EC2 instance. Halimbawa po is Harmona EC2. And then for quick start is canonical Ubuntu server 24.04. Architecture x86. For this instance type po is 33 small. And then gawa po tayo ng new key pair which is kahit ano pong pangalan basta tandaan Harmonicare EC2. RSA encrypted and then .pem file format. Create key pair. Then magda-download and ito na siya. Harmonicare EC2.pem. And then network settings, create security group, allow HTTPS and HTTP from anywhere. And then for storage 8 gigabits GP3 SSD and file systems are none. And then launch instance. So successfully initiated and view all instances. So makikita nyo na nandito na si Harmona EC2. And then status check initializing, which means kakagawa pa lang. And then click natin yung instance ID. So lalabas dito kung ano yung public IPv4 and private IPv4 address ni EC2. And then para naman makonect is punta tayo sa command prompt. And then lipat tayo ng downloads folder. So bakit tayo lilipat ng downloads folder? Para magamit natin yung private key. And then change directory tayo to downloads. So bakit sa downloads? Kasi nandun yung ating key.
And then type natin SSH-I hormonacare ec2.pem, which is yung ating security key. And then yung ating IP, ubuntu at 3.110.225.110. And then, ayan, makikita natin na nasa terminal na tayo ng EC2 instance natin. So, type natin sudo apt update and sudo apt upgrade. So, ayan, medyo may katagalan siya since nagda-download and nag-upgrade yung system. And then, sunod, sudo apt install software properties common. Sunod, add natin yung repository na dead snakes. And then sudo apt update again. Then install natin si Python. And then ayan, isunod natin is install natin si Python, pqn nginx. So, git clone repository ni hormonacare. And then sa folder. So, makikita natin is nandiyan na yung hormonacare folder, and then lipat tayo sa hormonacare folder. Sunod, establish natin yung virtual environment. Then, PIP source BENB bin and activate para ma-activate natin yung virtual environment. Tapos nun PIP install upgrade
PIP again. Then PIP install requirements.txt. So, open po tayo ng bagong terminal and then type po natin tong secure copy protocol -i and yung private key natin and yung env file natin and then yung public IP address and then the directory of the EC2 instance. So, as you can see po, nalipat na sa directory and if chinek natin, meron na siyang env. Kung check natin is nano env. Ayan, nakalagay na po yung mga security database, environment, session cookie, and notifications and BAP ID. Then, pagtapos po nun is sudo nano, etc. nginx sites available for Monacare. And for the server name, ang ilalagay po natin is yung public IP, which is ito 3.110.225.n.110. Then, pag-save po natin is enable naman po natin yung configuration. Sudo ln /s etc @nginx sites available for Monacare. Then etc nginx sites enabled. Tapos po nun, sudo remove -etc nginx sites available default enabled. And then sudo nginx -t. Then ang sunod ay sudo system control restart nginx. So, ayan, configured na. And then, is install natin si certbot. Sudo apt install certbot python 3. Apply para mag-initialize yung database. And then, Control C natin to exit. And then, is activate na natin si
static unicorn. Then para ma-check is ito yung command. And then Control X. Then activate and reload natin yung NGINX. Tapos nun, so desert boot, enter email address, pero optional ito. Then read terms of service, yes lang. And after, basic na natin yung page. Ayun, makikita natin dito na nag-deploy successfully yung ating EC2 instance and working shop. What the hell? Ayan.